Sa ibang balita naman, ikinatuwa ng isang accredited lawyer ng International Criminal Court ang pagbasura ng pre-trial chamber ng ICC sa hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na higpitan ang victim verification process. Ang detalye sa balitang pambansa ni Angela Peñalosa ng Radyo Pilipinas. Ikinatuwa ng isang ICC-accredited lawyer ang pagbasura ng pre-trial chamber ng International Criminal Court o ICC sa hiling ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na higpitan ang victim verification process. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Attorney Joel Butuyan na tila pagkilala ito ng ICC sa sitwasyon ng mga biktima ng war on drugs ni Duterte kung saan karamihan sa kanila ay galing sa mga mahihirap na komunidad. Tamang-tama po yung ginawa ng ICC na desisyon, no? Na hindi ilimita sa passport at national ID. Kasi kung tutuisin mo, nung pinagpapatay itong ating mga kababayan, hiningan ba sila ng ID ng mga pulis at mga assassin? Tapos ngayong patay na sila, manghihingi sila ng mga ID. Bukod sa hindi alam ng abogado ni Duterte na si Nicholas Kaufman ang sitwasyon ng mga namatayan, posibleng gusto ng depensa na limitahan ang mga biktima na magpaparticipate sa paglilitis. Pero paliwanag ni Butuyan, seryoso at masinsinan ang magiging paglilitis kay Duterte dahil may sinusunod na proseso ang ICC. Naniniwala rin siya na malaki ang may tutulong na desisyon ng Court of Appeals na pagtibayin ang hatol sa pulis na pumatay kina Carl Arnaiz at Reynaldo Culot de Guzman. Makakatulong ito dahil talagang magpapakita yung mga talagang pang-abuso, panlabag sa karapatang pantao na ginawa ng mga pulis noong panahon ng drug war. Hindi rin aniya uubra ang katwiran na dapat bitawan na ng ICC ang kaso ni Duterte dahil tumatakbo naman ang mga korte sa Pilipinas. Paliwanag ni Butuyan, magkaiba ang paglilitis sa Pilipinas at sa ICC. Dahil kasi sa Pilipinas, prosekusyon sa mga pulis ang ginagawa habang ang paglilitis naman sa ICC ay pagpapanagot sa mastermind sa madugong war on drugs sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Mula sa Radyo Pilipinas, Angela Peñalosa para sa Balitang Pambansa.